Villatema Aceves. Sister Beb. Amen. Praise God po. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat din po muli sa lahat ng bumati sa akin. So glory to God sa bawat buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga pagbati ninyong lahat at mga pasasalamat po So glory to God. Tayo po sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa na nandito na tinipon mo ngayong araw na to, Ama. Nananampalataya po ako ng bawat isa ay dinala mo dito, Panginoon, upang pagsalusaluhan namin ang iyong banal na salita, Ama. Salamat po sa kapahintulutan mo na makapagpahayag, Ama. Patuloy ko pong inilalapit ang aking buhay, Ama, at hinihingi ko ang presensya at gabay patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na makapagpahayag, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong karunungan, Panginoon, at ayon po sa iyong kaluwalhatian, Ama. Sa iyo ko po inaalay, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kapurihan, Ama, at nagpapasalamat ako ngayon pa lang na maging matagumpay po ang gawaing ito, Panginoon. At Lord, itanim mo sa puso at isip namin, Panginoon, ang mga bagay na mapupulot namin sa kwentong ito, Panginoon, ayon sa istorya at kaganapan ng mga propeta, Panginoon, at mga alagad mo, Panginoon, dyan sa kalangitan na ginamit mo maging kasangkapan, Ama, para sa iyong mga anak, Lord. Sa pangalan ni Jesus, tinataas ko po in powerful name of Jesus ang gawaing ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, purihin ng Diyos. Nasa 2 King 1 na tayo. So, dito, makikita po natin, nandito pa rin tayo sa kanilang patuloy na hidwaan, at patuloy na pagpapalit-palit ng mga hari na naka-assign po sa kanilang bansa, So, after po na mamatay si King Ahab, pinalitan po siya ng kanyang anak na si Ahaziah, Siya po yung nag-reign ngayon sa Israel, dito sa kwento po ng ating pag-uusapan, At dito po makikita natin ng ating key character sa 2 King chapter 1. Ang key character po natin dito ay si Elijah, Si Elijah po kilala natin as prophet of God, na nag-condemn, sabi niya dito, na nag-condemn kay Amaziah, for his devotion sa idols, dahil sa paglilingkod niya sa mga Diyos-Diyosan. And pangalawa po, na key character natin sa kwento ay si Ahaziah, ang anak po ni King Ahab, Anak po siya, son of King Ahab, na pumalit sa kanya nung siya ay namatay. Okay. So, yun po ang character natin. And saan po naganap itong pangyayari na to? Makikita natin, patuloy pa rin sila na sumasamba sa Diyos-Diyosa na si Baal Zebub. At nasa city sila ng Ekron. Yun yung lugar kung saan yung pinag-uusapan nating istorya ngayon. At makikita po natin dito na si Ahaziah, ay nagkaroon ng injured at nagkaroon ng sakit, in Samaria, sa lugar ng Samaria. So, okay, dumako po tayo sa ating mensahe. So, makikita po natin dyan, sa verse 1 and 2, makikita nyo po doon, yung pangyayari dito sa hanggang verse 6 po, ayon sa binasa ni Kuya Anthony. Kaya lagi po nating bubuksan yung tenga natin, lalo na pag Bible reading, kasi kung uulitin ko pa po yung binasa niya, nag-extend lang tayo ng oras, sayang po yung oras natin, So, doon po, makikita natin sa verse 1 and 2, verse 1 hanggang 6, makikita natin sa pinakakabuuan niyan, dito po na nagkasakit si King Ahaziah, na na-injured siya, nagkaroon siya ng sakit, siya ay nag-counsel po sa kanyang Diyos-Diyosan na pinapaniwalaan na si Baal Zebub, ayon sa kwento, ayon sa kwento. Kaya, dito po tayo tututok sa atin pong kwento po na pinapahayag ng ating Panginoon sa mga oras na to. At makikita nyo dyan, sa verse 1 and 2, tingnan po natin. Okay. Sabi niya po dyan, sa verse 1 and 2, makikita nyo dito, nung nag-sick siya, naghanap po siya ng
sagot no po para doon sa inutusan niya yung kanyang servant no po na magpunta para magtanong daw po ano itinanong niya dahil sa kanyang kasakitan no po inutusan niya na magtanong yung kanyang alagad no po na siya po ay nakakaranas ng sakit ng mga panahon na yon dahil sa kanyang rebellion no po against Israel at paglilingkod niya no po sa Diyos-Diyosa na si Baal Zebub, ang god ng lugar ng Ekron no po. So kung kailan siya makaka-recover no dahil yun po ang kagustuhan niya, gusto niyang gumaling nung siya po ay nagkaroon ng injury, gusto niyang malaman, pinapunta niya doon yung kanyang mga alagad, yung kanyang messenger no para mag-send po ng message no doon sa Diyos-Diyosan nila na kanyang sinasamba para malaman niya ang katugunan. Pero makikita niyo doon no po sa verse 3 and 4 no na sinalungat ni Elijah. Si Elijah po ang nag-message kay Ahaziah. No po? Sabi niya doon, dumating ang anghel. No po, dumating ang anghel ng Panginoon. No po, malaking Diyos 'yon, sabi niya. At sinabi kay Elijah, 'di ba? Imit mo yung messenger na pumunta sa Samaria, sabi niya. Ibig sabihin yung inutusan po ng king, no, na imit niya ni Ahaziah, imit daw po. Imit mo, sabi niya, yung pumuntang messenger ng king sa Samaria at sabihin mo sa kanya, ito, di ba? Na walang ibang Diyos ng Israel. At ikaw ay di ba? Ikaw ay nananampalataya dito sa Baal na to. Sabi niya, sagad ng Eron. Therefore, sabi ng Lord sa kanya, you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die. So Elijah departed. No? Yun yung message na pinasabi sa kanya. Na dahil sumusunod ka, dahil nananampalataya ka sa hindi naman totoong Diyos. Diyos, yung Diyos na sinasamba nila. Dahil sa ginagawa mo na yan, mananatili ka sa higaan mo at hindi ka gagaling. Na po, at talagang sinigurado niya sa English po na makikita niyo sa English version, and you will surely die. Talagang mamamatay ka. No? Ano pong alam niyo po yung pagkakaunang sabi niya, napakahalaga po ng pagkakaunang sabi niya. Sa verse na yon, sinabi niya doon, kung makita niyo sa English, it is because there is no God in Israel. Parang sinasabi dito at pinapaunawa sa kanya. No, parang binibigyan pa siya ng pagkakataon. Actually, ang ko po dito, binibigyan siya pagkakataon na magsumamba sa Panginoon at hindi doon sa Diyos na yon. No po, pero dahil ganyan ang ginagawa mo, 'di ba? Andun yung message ng Lord hindi lang po nauunawaan. Dahil andun yung rebellion nila, andun yung espiritu na gusto nilang kalabanin simula pa sa kanyang tatay hanggang sa anak. No po? Kaya dahil ganyan ang paniniwala nyo, you will never live. 'Di ba po? Hanggat hindi sila sumasamba sa totoong Diyos. No po, you will never live and you will surely die. Yun po ang salita. No po, na ipinarating ng Panginoon sa kanyang lingkod na anghel na po na minensahe at pinadaan kay Elijah. At si Elijah po ang nag-message imbis na makakuha ng katugunan si king, yung hari na po doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Si Elijah po ang nagparating ng mensahe sa kanya. So makikita nyo doon na po na yung messenger po bumalik sa king. Na po, after niya bumalik sa king, yung mensahe po ni Elijah, na po ang sinabi niya, ang sinabi niya doon. At sinabi niya doon, yung servant po na sinent niya kay Baal Zebub, na ikaw ay sumasamba sa false, 'di ba, na Diyos-Diyosan. At hindi ka na makaka-recover, no? At sinabi niya, the king of servant returned and delivered the message to whom? Sa king po. No? Yun yung binalik niya na mensahe sa kanya. At sinabi doon, makikita nyo po doon na Elijah, no? After na sinabi niya yun sa king, na po, nag-send yung hari. 'Di ba sa kwentong binasa, nag-send siya. At tinanong niya kung sino ang nagsabi niyan sa'yo. 'Di ba? At dinescribe po nung kanyang messenger kung sino ang nagpahayag na mamamatay siya. Yung dineliver na message siya, pagbalik niya, na inaasahan niya kung ano isasabihin ng Diyos-Diyosan niya,
tinanong niya kung sino yung nag-deliver ng message na yan sa'yo para sabihin sa akin. No, yun po yung ng hari sa kanya. At dinescribe nung kanyang servant yung appearance po ng nagprophesy sa kanyang kamatayan. Ano po? At habang sinasabi niya po doon sa hari, no, na siya yung may suot siyang garment, yung, 'di ba? Garment of hair, sabi niya ganon, yung mabalahibo daw sa Tagalog, ano po. Tapos may belt siya na leather, ano po. Alam na po ni Ahaziah, no? Alam na niya agad. He knew it. Alam niya na habang dinidescribe pa lang kilala niya na kung sino at alam niyang si Elijah yon. Kaya anong ginawa po ng king? Nag-send po siya agad ng 50 men to arrest Elijah. Dahil di niya gusto yung naging sagot at tugon ni Elijah sa kanyang mga pinropesay para sa kanya. As the Lord said, no? As the angel Lord sent to Elijah to tell po, sabihin sa kanya. No po, kaya nagpapunta siya, nag-send agad siya sa top of the hill, sa bundok, nag-send siya doon ng kanyang mga tao. No po? And anong ginawa po ni Elijah? Na Elijah called down the fire from heaven. Tinawag niya. No po? Tinawag niya yung apoy sa kalangitan. No po? Si Elijah mismo, no? Dahil siya ay alagad ng Diyos, no po, nagpaulan siya ng apoy pa. At anong nangyari po doon sa mga tao? Nakita niyo po doon na band yung mga soldier niya. No po, na-consume sila ng fire na sinend po ni Elijah para sa kanila. 'Di ba? Sabi nga niya doon doon sa Tagalog na narinig niyo kanina, 'di ba? Kung ako nga, sabi niya pa, kung ako nga, sabi niya gano'n. Ang alagad ng Diyos, 'di ba? Sunugin kayo. 'Di ba po? Tapos ano pang ginawa niya? After nabalitaan niya na nasunog yung kanyang sinend, nag-send ulit siya ng another captain. No po, nag-send siya ulit ng another captain. At saka his men, 50 ulit. No po, anong nangyari sa kanila? They suffered the exact same fate. Dahil pare-pareho po sila na ang kanilang pinaglilingkuran ay yung kanilang Diyos-Diyosan. Doon sila nagtitiwala, doon naka-anchor yung kanilang paniniwala, kaya sunod sila ng sunod sa kanilang king. Habang sila po, ay pare-pareho po kung paano namatay yung una, ganun pa rin po silang namatay. At sabi po ni Elijah, when the third captain was sent, yung third captain na po ang sinend, he was smart enough, sabi doon. And he fall before Elijah and plead for mercy. Hindi siya lumaban. Alam niya, yung third captain nung sinend sa kanya, nakiusap siya kay Elijah, nag-ask daw po siya ng mercy. At this, sabi nga yung gano'n, the angel of the Lord instructed Elijah again. Diba? In-instruct ulit si Elijah to go, diba, with this third captain and speak with Ahaziah directly. Na dahil sa magalang na pagtugon ng captain, sa kanya at pag-approach sa kanya, kay Elijah, hindi niya muna ginalaw at nag-send ulit ang Panginoon ng anghel kay Elijah, at ang Diyos ang nag-instruct sa kanya na ikaw sumama mismo at ikaw mismo sa harap, sa harap po nung hari ang magsabi ng pinasasabi ko. Gusto ko, yun ang gusto ng Panginoon para sa kanya. Kaya yun ang sinunod ni Elijah. Sumama siya para directly na makapagsabi sa harapan mismo ng king na yon kung anong pinapasabi sa kanya ng Panginoon. And once again, sinabi niya doon sa king, sinabi niya doon na you would not recover because you trusted to the false idol. Sinabi niya yun ang sinabi niya na hindi ka makaka-recover. Uulitin ko kung ano yung sinabi niya nung first na message niya dun sa messenger, yun pa rin yung sinabi ni Elijah mismo sa harapan ng hari. And it was Elijah, sabi niya, said that Ahaziah died and was replaced by Jehoram. Mismo po siya, dinirect niya at sinabi niya ng walang takot. Dahil hindi mo pa rin nilalagay yung pananampalataya mo sa Diyos na meron siya. Yung Diyos na totoo, yung Diyos na Israel talaga. At hindi sa mga idol na yan, mamamatay ka.
At mismo nung oras na yun namatay po. Ano makikita natin dito sa application? Na makikita natin na ang Panginoon natin is very displeasing. Na makikita natin na displeasing to God when we give the devotion that belong to Him. Hindi po nalulugod ang Diyos kapag tayo ay sumasamba at nagiging devoted sa mga Diyos-Diyosan na hindi siya. Kapag nilalagay natin yung ating pananampalataya sa ibang bagay, nadidisplease ang Panginoon at ayaw niya po talaga na sumasamba tayo sa ibang Diyos, Kapag nilalagay natin yung faith natin sa ibang bagay, hindi po nagugustuhan ng Panginoon. At ito yung pinapahayag ng kwento na to. Na hanggang ngayon, 'di ba? Hanggang ngayon sa kabila ng lahat ng ginawa ng mga naupong hari, at pinapatay nila noon, mamamatay ang nung naupo, 'di ba? Yung naupo yung ibang hari, nakansela nila yung ibang pag-idolatry, mga pagpatol sa mga prostitution, 'di ba? Tapos pabalik-balik sila sa kasalanan na yon at patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan at hindi po nalulugod ang Diyos. At dito makikita rin natin na kung si Isaiah po, ay binibigay niya yung kanyang devotion sa Diyos-Diyosan na si Baal Zebub, instead na sa Panginoon ng Israel, at Panginoon mo rin ngayon at Panginoon ko, do you think, di ba, ito po yung tanong natin ngayon sa sarili natin, do you think He is not the same God of Elijah today? Sa palagay niyo po, hindi siya katulad ng Diyos ni Elijah noon na ayaw niya, na tayo po ay nami-misdirect po sa acting devotion? Diba? Of course. Diba? Of course, nadidisappoint po si Lord sa kabila ng ginagawa niya at pinakita niya mula pa noon hanggang ngayon na paulit-ulit ang mga tao sa pagsamba sa mga iba't ibang klaseng Diyos. Diba po? Yun pa rin ang gusto ng Diyos ngayon. Yun pa rin ang pinapahiwatig niya sa bawat isa sa atin ngayon. Kaya isipin mo mabuti kapatid, ikaw at ako ngayon, na kanino ang devotion mo, na kanino ang pagtitiwala mo, na kanino ang paglilingkod mo, saan mo nilalagay yung pananampalataya mo, saan mo tinutungtong yung mga paa mo. Amen? Sino ang rock ng buhay mo? Amen? And God cares about this. Kung bakit patuloy po tayo nag-aaral ng Bible, kung bakit patuloy po tayo nagde-devotion. Kasi gusto ni Lord na mailagay sa tamang pundasyon yung ating pagtitiwala. Ma-place natin yung tunay na faith kung saan tayo dapat nakatungtong. Sa ating mga buhay. Kaya lagi po nating bigyan ng atensyon kung anong bagay at saang devotion natin na ilalayo tayo sa Panginoon. Wag nating pahintulutan, Anong bagay ba? Yun yung tanong natin sa sarili natin ngayon. Anong bagay ang nagpapalayo sa iyo sa devotion mo sa Panginoon? Kasi alam niyo po, ang pinaka-ugat ng mensaheng ito, God is very serious about putting our trust to Him and nowhere else. Wala sa kahit sino. Kaya nga, ang pinaka-key, di ba, nung no one else is God in Israel. Nobody, kundi si God lang po. Si Yahweh lang ang Diyos ng Israel. Kaya, yun po yung pinaka dito na kailangan tanungin natin mga sarili natin. Kasi it is very serious po. Seryoso po ang Diyos na gusto niya lagi nating ilalagay yung ating pagtitiwala, yung ating pananampalataya po, walang iba kundi sa Kanya lang. Kaya purihin ng Lord, maikli lang ang mensahe natin. I hope and I pray na sa mga kwentong ito, kapulutan po natin na mula noon, yung Diyos ni Elijah at Diyos natin ngayon is the same na gusto niya, let's put our faith to Him. Let's put our trust to Him at hindi po sa lahat ng bagay o anumang bagay na meron dito sa mundong ito. Dahil ang isang taong mananagumpay at mananampalatayang managumpay, sabi niya nga, mapalad ang taong kay Yahweh nagtitiwala. Purihin po ang Diyos. To God be the glory. Let's pray po. Heavenly Father, we thank you sa message na to, Panginoon, about po sa kwento, Panginoon ni Elijah, kung paano naging makapangyarihan ang kanyang propesiya sa buhay po ng Haring Ahaziah, Panginoon, at sa mga tao po, Panginoon, Lord God, na kanyang mga inutusan, Lord God, at sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, Ama. And Lord,
Patuloy po naming itinataas ang aming mga buhay sa mga oras na to, Ama, yung aming mga pamilya na patuloy naming maisama, Panginoon, Lord, at makita nila ang tunay na Diyos, Panginoon, sa katauhan mo, ang tunay na Diyos, Panginoon, na pinagkakatiwalaan namin, ang tunay na Diyos na nagtatransform ng puso at isip namin, Panginoon, ang Diyos, Panginoon, na walang ibang pangalan sa ilalim ng langit at lupa, Panginoon, ang maluwalhati, kundi ang iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng aming Diyos na buhay, Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. God bless po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Sige po mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating mga